Pala lahat. Nakakaloka. Diyos ko Lord. Stay hydrated everyone. What I mean? Another sweet cheese. 8 pesos na siya kuminawa na. Nakakaloka mga sister. Na-delete ko na naman yung mga clips ko. Naiinis ako sa sarili ko. Ewan ko ba, pagkatapos ko ma-stress kanina umaga, as in ngarag ako. Kasi naging ganip namin today, nagmuwa kami. Kasi birthday ng mama ko, tapos kumain kami sa Manam. Tapos nag-IKEA kami. Tapos binahan ko siya ng office chair yung mama ko kasi magagamit niya yun sa work niya. Supposed to be, Charles & Kate sana. Kaso, wala naman siya masyadong gusto. So, yun na lang yung binili ko sa kanya. Since, yun nga, magagamit niya sa work niya. Kumbaga may purpose. And then, naglanders kami kasi bumili lang sila mama ng mga kailangan and stuff. Tapos, umuwi na rin kami. Ay, hindi. Nag-Ayala Malls Manila Bates. Umuwi na rin kami. Kasi may chinek ako sa Decathlon. Yung, kung makikita nyo, may isang clip ako dun. One eternity later. Sobrang dami. Actually, meron din silang mga leggings na flared pants. Ayan o. I think I found it already. So, ayun. I'll get this one kasi comfy siya. So, maganda rin siya pang jogging-jogging. Kala mo naman talaga eh. I think babayaran ko na to. A little longer than a few minutes later. Nakakaluka. Ang dami ko pa namang clip. So, ayun. By the way, andyan pala si Pat. Diyan siya natutulog ngayon kasi nakatutok sa kanya yung lamig ng aircon. Pag ganun. Kaya, dyan daw siya. Mas gusto daw niya dyan. Ayun lang naman, di ko na alam talaga ano nangyayari sa akin. Tas as in, para talaga akong pagod. Literal. Feeling ko, hindi ko alam kung dahil ba to sa hormones ko o kulang ako sa iron. Meron akong iron deficiency or kailangan ko na mag-vitamin B complex. Ito kasing DJI guys, sobrang soft touch na talaga. For me as in may i-delete lang ako na clip, nadadama yung iba. Kasi di ba pag magde-delete ka ng isang video or isang photo, like magse-select ka kung i-check mo, di ko napapansin na napipindot ko siya lahat. So pag clinic ko na yung delete or yung trash bag icon, nasasama na pala lahat. Nakakaloka. Diyos ko Lord, ewan ko na rin talaga. Anyway guys, sana hindi ko na talaga ma-delete yung vlog, yung mga clips ng vlog ko. So good night na. The next day. Good morning everyone. So currently it's almost 10 a.m. And nandito ko ngayon sa kwarto, sa kabilang kwarto namin sa baba para may kasama si Pat. Nanonood siya ng TV dyan. Tapos ako ngayon dito nagtatrabaho kasi kahapon nga naka half day lang ako. So may mga hinahabol akong email and stuff. And then mamaya naman I have to jump on to my part-time work. So ayun yung gagawin ko today, and kailangan ako kasi nung parang natatambakan, alam niyo yung feeling na natatambakan. And to be honest, may pagka-juggler kasi ako pagdating sa productivity. Like halimbawa, ito yung una kong ginagawa, tapos magja-jump ako dito. Tapos may magja-jump ulit ako sa third task ko, tapos babalik ako sa ganun ako. So which is very unhealthy, pero I'm trying na hindi yun maging practice. So ayun, nakaligo na ako and all. Kasi sobrang init talaga ng panahon ngayon. Stay hydrated everyone. But anyway, ayan, nag-work lang ako ngayon. Kakatapos lang ng meeting ko. Kasi mabilis lang naman yung meeting na yun. And I must say, I just wanted to share in the vlog na ito yung current lip tint na ginamit ko. Ayan. Very cute lang and very fresh lang. This is Laka lip tint. Ayan. Nabutol ako ni Hazel King actually. Kasi nakita ko to sa Instagram story niya. Ayan. So, bumili ako ng small version in the shade 101 Joyful. Kasi gusto ko yung parang fresh lang yung atake. Eh, yung lips ko kasi medyo brownish siya. So, ito yung pinili ko. Ayan. Wala akong makeup guys. Sunscreen lang yan. Pinagpatong ko yung dalawang sunscreen na meron ako dito. Yung isa is yung COSRX, tas yung isa is yung Hikari sunscreen. Kinuha ko lang sa mama ko. Kasi ayoko talagang mag-makeup pag sobrang init, nakakaloka. Later kasi, aalis kami. So, punta kami sa SM Lipa. Kasi magpapalinis ng kuko yung mama ko. And then, sasamahan ko lang siya. Etong table, nabili ko siya sa
kanyang. Tapos itong placemat, dinekwat ko yan sa mama ko. Sa Japan Home Center ngayon nabili. Tapos ito, Shopee. This is one of the best thing na binili ko kasi sobrang comfy niya sa kamay. Like, ayan o. Ergonomic mo siya. Nabili ko lang dito sa Shopee ng like 700 pesos. Tapos meron akong speaker. Itong stainless steel na patungan ng laptop ko. Shopee lang din. Pati yung monitor ko. Ito rin sa Lazada ko ata ito bili. Tapos ito bigay sa akin. Tapos ito pala yung aking mga makeup. Ayan, ito yung pinakita ko sa last vlog ko nung sa may IKEA. So, ito siya. Ayan o, kung magka-organize siya tingnan, di ba? Like, nakatago yung kalat. Tapos, pag magaganda-gandahan ka, pwede mo lang i-open ang ganyan. Tapos, pagtapos ka, nakaklose mo. And then, meron siyang drawer dito. Pero to be honest, hindi ako dito nag-makeup masyado kasi medyo weird kasi yung lighting dito. Dito ako nagsasalamin. Dito rin yung mga skincare ko. Ayun, yung lang siya na ipakita sa inyo. Everyone. So, nandito na kami sa SM Lipa kasi magpapalinis ng kuko si Mama. Pang 5 pa daw siya. Magme-merienda muna kami. Kasama ko si Patrick. Tsaka yung mama at papa ko. Nandito sila sa unahan. Ito kami ngayon sa Bonchon. Magme-merienda. And to be honest, medyo mainit yung mall ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Anyway, hinihintay na lang namin yung order namin. And Cafe Korea. Favorite ko kasi yung bingsu nila dito. Ito siya guys. Sobrang sarap niya for me. Like, ang satisfying niya kainin. Tapos very refreshing. Lalo na pag may likod panahon. So, lagi namin in-order niya. And ayun, dito lang kami magme-merienda. Tapos si mama kasi nagpapalun siya ng kuko sa paa. Pating na yung order natin. Medyo lang yung chicken nila. Dudo lang sa dulo. Lalo na kayo, no? Okay, next stop dito sa SNR. Tapos bibili ng pizza si Mother Earth. Yung weather ngayon hindi na siya masyadong mainit. Dito lang din siya sa Lipa. Actually ngayon na lang ng ultak makakapunta dito kasi medyo hindi naman sobrang malayo pero medyo may kalayuan ng slight siya sa amin. Na kami sa loob ng SNR and siguro mga 15 to 20 minutes na kami naghihintay kasi nakapila na sila mama. Ang napansin ko lang talaga dito, hindi efficient yung service nila or yung system nila. Like, pag o-order ka, magpipila ka ng 30 minutes. More than, siguro yun yung pinaka-max, 30 to 35 minutes. Tapos, if hindi pa ready yung order mo o yung o-orderin mo, maghihintay ka ulit ng another minute. So, parang it takes more than an hour to get your order. Unlike sa mga ibang fast food chain, hindi ko sure kung kiniklaim nila na fast food sila kasi pansin naman na hindi sila fast. Ayun napapansin ko. Pero overall, masarap yung pagkain nila dito. Is just that, kailangan mo lang talaga maghintay ng matagal. Since naghihintay pa naman tayo mga be, so chichikahin ko muna. Kasi medyo bored na rin ako sa social media ko. But anyway, alam nyo ba, fun fact lang, sa family namin, ang pangalan ko kasi talaga, like legal name ko is Joella. Maraming taong nalilito sa spelling ng pangalan ko, which is valid naman kasi kakaiba siya. Alam ko may kapangalan ako, pero hindi siya yung usual name na maririnig nyo sa iba. Pero tawag saan kasi ng family ko is Jenay. So, within family ko, or relative, hindi ako sanay tinatawag ng Joella. Kasi nga, for me, yung pangalan kong Joella, pang workmate, ganyan, or kakilala ko sa social media or something, ganyan. But I have friends naman na tawag sa akin is Joella, which is yan, sila Jenna, sila Shine, sila Diana. Kasi yun talaga yung nalaman nilang pangalan ko before yung nickname. Ayun lang, shinare ko lang. Ikot-ikot lang kami dito sa loob kasi nag-grocery na kami kahapon sa Landers. Hinintay lang namin yung pizza. Nahanap ko guys dito yung Meiji na gatas, yung hinahalo sa matcha. Or pwede rin man sa coffee, pero wala sila dito. Medyo nahihiya ako mag-vlog, kaya hindi ako nakatingin sa camera. Kaya ganito yung angle. Ang pangit.
in-order ko ay Pojo Latte. Dito siya sa Camila Mais. Sa may Santo Tomas, Batangas. Alam mo, malaki yung ano nila. Ang laki ng serving nila. Oh. Pero regular size lang. Gonna mix them together. No. Mm, Hindi naman. more like Oh, cream. yeah. Sarap. Sinulog na damo. Mm. Masarap siya. Parang lumalaban yung pagka-roast ng kape. This is parang dolce latte. Very cinnamony yung lasa niya. Racing. Salted caramel. No. Ayun, masarap. Hindi, alam mo. Ha? Parang natitaste mo layer by layer. Yung kape, yung Ay, ay, caramel, tsaka yung foam. Tignan mo. Wala. Ito naman, Spanish latte. In-order ko ni Patrick. Simple lang yung lasa niya, pero masarap. Parang straightforward. Tapos, dito na naman kami sa SM. Sama ko sila Ma'am, tsaka si Patrick. Kasi bibili kami ng bigas. Pero dito siya sa Santa Rosa. Nabanggit ko na ba? Ayun, dito sa Santa Rosa mga... Kasi maganda daw yung bigas dito, sabi ni Ma'am. Kaya dito daw siya bibili. Tapos mas mura siya kumpara sa iba na jasmine rice. So, eto. Another free taste. Maraming free taste dito mga bit. Buldak to. Mahilig kasi ako sa maanghang eh. Pero mild nga lang yung anghang niya. Masarap, manamis-namis na maanghang. In-order namin. Separate yung ice. So, ito kay Patrick. In-order niya. And ito sa akin. Ito ko na to kanyang favorite. Mimix ko muna ito mga. Actually, nakatry na ako ng mga ibang egg coffee from other Vietnamese coffee shop na meron dito sa Philippines. First one is yung Kopi Kawi. Masarap yung egg coffee na ito. Pero yung sa cafe sa Makati, hindi ko pa siya natatry. So, ayun. Sobrang sarap kasi ng Vietnamese coffee talaga. And for more cafe review and food review, you can follow me on my Instagram account, Eat with Joella. Guys, honest ako mag-review nila. As in explain ko talaga yung texture, kung ano yung panlasa ko. So, ayun, kung naghahanap rin kayo ng reference nyo na for cafe, ayan, cafe, restaurant, mga underrated, ayan, follow nyo ako. So, ito guys, yung banh mi nila. Try muna natin ang walang sauce. Kasi si Michael. Parang hindi pa rin So, ito pala mga guys, yung itsura ng cafe nila. Ayan. Para na siyang bahay na ginawa siyang cafe. Kasi sa loob siya ng subdivision dito sa may Santa Rosa. Ayan. Saigon. Yung full review ko, ipopost ko na lang sa Eat with Joella. Para mas detailed siya. Ayan guys, yung itsura nung nila, subdivision. Para siyang ibang bansa. Tapos walang maliliit lang yung bakod or ibang bahay wala pang bakod. Ayan. At Bel Air Residence tong subdivision na to. Ayan. Or village. Tapos marami siyang puno. Ayan o. Sarap dito mag-jogging. So, nakauwi na kami, mga be. And pagpasensya yun ako, medyo makalat yung bahay namin. But anyway, dumaan lang kami sa may Shopwise kasi bumili ako na itong Meiji na gatas. Kasi naku-curious talaga ako sa mga nababasa ko sa threads, tsaka sa napapanood ko sa TikTok, na okay daw to for matcha. So, ayan, bumili ako. This is 175 pesos. And ito na nga lang yung natira nilang stock. Kasi, dalawang klase to diba? So, may red tas may blue. Ito yung blue na lang yung natira.
And ayun, so binili ko na siya kasi nag-iisa na lang siya dun sa stock nila sa Shopwise. So try kami sa Landers tsaka sa SNR, walang ganito. So ayan, tingnan natin kung masarap talaga yung pagka-milk niya. Kasi ang ginagamit ko talaga is yung oat side. Pero meron ako dito isang gata sa ref. Ano siya? Cowhead naman na oat milk. Trinay ko lang din, ayan. Isang beses ko pa lang ito nabubuksan. So, tignan natin kung ano yung best for the matcha. And meron pa ako ditong matcha powder, yung Subamatsu. So, di ko pa siya nauubos. Ayun, tingnan natin kung ano yung masarap dun. Babalitaan ko kayo. So, umakyat muna ako kasi meron na akong gagawin sa part-time job ko. I-schedule lang ako na post since deadline na siya bukas. Anyway, yung nakikita nyo ba yung mukha ko ngayon? Mukha. Malamang nakikita nyo. Pero yung skin ko kasi, parang ang fresh niya tingnan, di ba? Kasi, ang ginawa ko, pinagpatong ko yung dalawang sunscreen. Since mainit nga yung panahon ngayon, ayoko nang masyadong maraming nilalagay sa mukha. Or ayoko na nagpa-foundation or BB cream cushion or whatever. Gusto ko talaga, as much as possible, bare face lang. Or pulbo lang, ganyan. Pero syempre, ayoko rin naman maging mukhang haggard o ganyan or mukhang pagod. Kaya ginawa ko, naglalagay ako na itong sunscreen na to. This is from COSRX. So, ito yung ginagamit ko. Tapos, pinapatungan ko siya netong Hikari sunscreen. Actually, sa mama ko to, dinekwat ko lang sa kanya. Kasi, to be honest, nung una, hindi naman sa hindi ko siya gusto, pero parang medyo doubt ako sa performance niya. Kasi, hindi ko siya kilala. Sabi ko, ano ba yung sunscreen na yun? Eh, yung mama ko, nakita niya daw sa TikTok. Tapos, napanood niya daw kay Unclothes. Kay Mama Unclothes na ginagamit daw to. And nung una ko siyang ginamit, parang ang dry niya sa skin. Nakukulangan ako sa pagka-moisture niya. So, hindi ko na siya ginamit. Tapos, ginawa ko, nag-sunscreen muna ako na ginagamit ko talaga, which is itong COSRX. Tapos, pinatungan ko nito. And nagustuhan ko siya. Tapos, naglagay lang ako ng blush on or parang tinted blush on. And ang ganda niya. So, ito lang dalaw ginamit ko. Tapos, nag-powder lang ako. Ayun, wala nang anything or what, lip tint, tapos na. Kasi nga, ang init ng panahon ngayon. So, hirap maglagay ng maraming makeup. Ayun, share ko lang. And mag-work muna ulit ako. And actually, medyo pagod na ako today. Basta recently, parang feeling ko parang akong pagod na hindi ko maintindihan. And nagva-vitamin D complex na rin ako. Actually, pangalawang araw ko palang uminom. So, ayun lang. See you on my next clip. Yun yung mga be, ang mumura ng chocolate dito. Like yung KitKat 164. Tapos ito 127. Ayan. Ito 142. Ayan. 99 pesos lang. Lahat yan. Per pack, 99 pesos. Favorite ka ng mama ko. So, bumili ako. Ayan. Dito siya sa Fast Break sa May Valenzuela. Tapos yung mga Toblerone nila, ayan. 98 pesos lang siya mga bi. Ayan siya. Para siyang warehouse na puro mga chocolate, meron ding mga biscuits, may mga bulldog, tapos ito may mga kisses. Ayan. Ayan siya. 302 pesos yung ganito kalaki. Meron din sila doon yung mga exclusive selection doon. Ayan yung mga biyong labas niya, Fast Break in. Malapit siya sa Novo. Sobrang mura lang talaga ng mga chocolate, ganyan. So, ayan. Yung pinsan kasi ni Patrick dito nag-work. So, doon ko siya nalaman. Good morning, everyone. So, ngayon, gagawa ako ng matcha kasi kahapon pa ako nag-crave ng matcha. And ito yung gagamitin kong matcha powder. This is Subamatsu. Baliktad, ayan. Honestly, mas gusto ko pa din yung simple matcha kasi ito mas malakas yung pagka-green profile or astringent taste niya kumpara sa simple matcha. So, mas prefer ko yun. But anyway, ito yung meron tayo today. Wait lang, kumukulo na yung tubig. Maglalagay lang ako na 2 tablespoon. Actually, yung ginagawa ko guys, tansya-tansya lang to. So, ito kasi yung tablespoon na to medyo malaki. So, tatansyahin ko na lang kahit half. Then, sinasala ko pa din talaga siya kasi mas maganda yung nagiging texture niya. Or pag ininom mo siya, kumbaga mas smooth or singa siya. So, ayan, importante na sinasala pa rin yung matcha. Ay, hindi ako matcha expert ha. It's just that, yun lang yung napapansin ko pag umiinom ako ng matcha. Again, tansya-tansya lang ang ginagawa ko. Tapos yung matcha powder guys, nilalagay ko siya sa ref kasi minabasa ako na dapat pala hindi siya naiinitan kasi nag-iiba yung kulay niya. Which, I attest to it kasi na-use sa dati kong matcha powder, di ko siya nilagay sa ref and matagal ko siyang hindi nagamit. So, nag-iba yung kulay ng matcha niya. So, hindi na siya as bright as nung in-order ko siya.
So, okay na yan. Tapos, nilagyan ko na ng hot water. Meron dito itong plastic na pang-whisk. So, i-whisk ko na siya. Hindi ko ginagamit yung bamboo kasi medyo high maintenance kasi yun. So, okay na ako dito sa plastic. Tsaka mas mura kasi yung plastic na whisker. Ito. Matagal na sa akin yan, mga siguro mga isang taon na rin ba tong whisker na to sa akin. Na-order ko lang siya sa Shopee. Ng for like 150 pesos. Tansya lang talaga ako pag ano ko ng matcha. So, hindi ako matcha expert. Ang ginagamit kong sweetener for my matcha is itong Heat Pure na stevia drops. So, magpapatak lang ako nito na siguro mga 4 or lumagpas na siya. Depende na lang sa liking nyo, pero yung suggested nila is 4. Pero kung gusto nyo ng medyo matamis, you can add more. And then, ito, Meiji na gatas, yung pinakita ko nung nakaraan na pakahirap hanapin. I'm gonna pour over. Ito pala yung ano ko, and then, ipo-pour over na natin yung matcha na ginawa natin. Kanina, medyo thick yung consistency ng matcha na nagawa ko. Pero hindi ko talaga magawa masyado yung microfoam. I don't know, feeling ko sa heat level, since sayang yung mga tira-tira dyan, nilagyan ko yan ng milk. And then, I'm gonna whisk. Sayang mga beef. At mahal ang matcha. Saka ko ipupo. Yan. Hindi ko alam kung okay ba yung ginawa kong matcha. Kasi parang nagkamali ako. Masyadong thick yung consistency niya. Dapat pala nag-add pa ako ng maligam-gam na tubig. Para medyo hindi siya thick na thick talaga. But anyway, ako lang naman ang iinom nito. Ito na siya. Hindi siya super green nga. Gawa nga ng ang thick ng consistency niya. Medyo hindi ko siya natansya. Actually, tumikim na ako ng onte. Alam nyo, maganda yung Meiji na gatas. Gets ko na yung iba kung bakit. Kasi hindi siya yung type of milk na parang lumalaban dun sa ilalagay mong coffee or matcha or kung ano man. Very well milk siya. Di ko pa explain paano ba. Parang it's milk, it's like of water pero milk. Parang gets nyo yung ibig ko sabihin. Parang siyang ganun. Kumbaga hindi niya naaapektuhan yung ihahalo mo dun sa kanya. Kaya lasa ko pa rin yung matcha a bit. So, very green profile. Ayan, kahit medyo mukha siyang maputla. May breakfast lang ako ngayon. Egg and pandesal. And later, pupunta yung family ng kuya ni Patrick. Tsaka yung pamangkin niya. Na cute. So, nandito ulit ako sa bahay nila. Nakitira na eh, no? So, sumama ulit kasi ako sa boyfriend ko. Kasi pag nasa bahay ako, nalulungkot talaga ako. Like, pagka nandun ako sa bahay, hindi ko rin alam kung bakit ganun. Pero, ano yun, ayoko naman lumabas doon. And lumalabas lang ako sa amin pag niyayaya ako ng mga kaibigan ko. Pero pag nasa bahay talaga ako, home person lang ako. Tas work from home pa ako, so medyo nabuboard talaga ako. Or parang na-isolate ako pag nandoon ako sa bahay. Tapos sila mama kasi, may ginagawa sila. Minsan busy siya sa sa business niya. Tsaka, ayun guys, ako kasi yung type of person na parang may pagka-introvert ako. Parang mas lamang yung pagka-introvert ko kasi sa pagka-extrovert ko. So, pag nasa mga crowd place, ganyan, for example, group of people, mostly ako yung taga-kinig lang. Like, pag may nag-uusap, nakikinig lang ako, hindi ako nagbibigay ng topic or nag-i-initiate ng conversation. I usually listen and then I write into it. Ganon type of person ako. Ay, madaldal ako usually, ayan, pag nag-vlog ako, ganyan, or pagka yung kausap ko is something na kilala ko talaga. Like, best friend ko siya, ganyan. Pagka sa mga ganong crowd, parang madalas taga-kinig lang ako. Hindi ko alam, medyo mahiyain kasi ako may times pagka mabili ako ma-awkward. Lalo kasi hindi ako sanay ano ba, or baka basically ganun talaga yung personality. Pero kasi yung work ko, kailangan kasi maganon ka, like ma-friendly ka. Kasi ano kami, client facing kami, yung work. Pero hindi ako VA It's just that nag-handle lang talaga ako ng mga client ng pinag-workan kong company. Depende kasi, iba kasi yung work face sa personal eh. So, kasi pa, di ba, halimbawa, ayain mo ako sa ganitong party, ganyan. Usually, sasamahan lang kita, pero hindi ako social butterfly na type of person. Mahihain talaga ako, as in, like literally. Ngayon medyo makapal-kapal pa yung mukha ko, pero mahihain talaga ako. Like, parang mas gusto ko na lang magpahinga sa bahay, kaysa maki-party pa sa iba.
Ganon very tentrahin things. Ayun, share lang. Hello people. Nandito kami ngayon sa SM Marilao kasi magbabayad si Patrick ng bills. And Sunday today, so ang daming tao, mga as in. Wait lang, parang po din ang lighting ng ano ko. Ayusin ko yung lighting neto. Hindi ko pa ata na-adjust. But anyway, daming tao ngayon literal as in. Siguro dahil Sunday na rin and nagsahod kasi nung nakaraan siguro. We're here dito sa may crepe lang sa SM Marilao. So ayan, ito yung kinuha ko. This is caramel banana kinemero. Ayan siya. Ano lang, less than 100 pesos lang to. Tapos quickly. Si Patrick Tondela banana yung in-order niya. So, init kasi ngayon, dapat sa may ano lang kami, yung sa food court, yung fries dun, yung pot-pot. Favorite ko kasi yun. Kaso wala kaming maupuan. So dito kami na uwi. Nakakamiss to guys. OG. Let's try. Magkano to? 10 lang. 25. Kaso yung puting nila, walang daw silang chocolate. Kaya taro na lang daw. So, ayun yung Uniqlo. Umorder ng quickly. Tapos ito lang kami nakapwesto. Ayan. So, may A-crate na crepe. Ayan yung pwesto nila mga bit. In fairness, okay naman siya sa laki niya ba naman. Di ko na nga maubos eh. 95 pesos lang ata siya. Sabi yung parking ngayon mga bit. As in, punong-puno. Very congested today. Kami ngayon sa paayusan ng guitar or music shop dito lang malapit kila Patrick. Kasi yung gitara ko, tagal ko na siyang ginagagamit. Parang 1 year mahigit na. So, medyo rusty na siya. And di na maayos yung action niya sa pagitan ng body, guitar, katawan ng gitara, tsaka dun sa string. So, ayun. So, ito yung order namin. Ito yung bago sa menu nila. Ano siya, matcha siya na may mango, tapos may dried mango on top. Tapos ito yung kay Patrick. So, by the way, this is Naksu matcha. Tapos ito naman is Shuyo Kurimo Latte. Meron siyang, alam ko yung Shuyo is soy sauce yun. So, this one is 190 pesos. And this one is 180. Let's mix them. Yes, the Japanese. So, natikman ko na siya mga bebe. It's creamy. And yung matcha kasi dito, guys, sa Manji, hindi siya yung matcha sa ibang lugar na parang astringent greeny type of matcha. Yung matcha kasi nila may natural sweetness, which is nalalasahan ko na dito sa iniinom ko. And nag-add ng layer yung mango na nilagay nila. So, may pagka-tropical vibe siya. Nag-add siya yung mango is nag-add ng layer flavor and texture kasi may mango puree sa ilalim ng matcha. This is a different vibe of matcha and kinda like it. Though I must say, it's a bit on a sweeter side. So, if hindi nyo bet yung gano'n, baka di yun gusto, pero ako I like it. So guys, ito naman yung Shuyo Kurimo Latte. Ipan na natin. So, ang alam ko, meron tong soy sauce. So, instead of sea salt, soy sauce yung ginagamit para added saltiness sa kanila. Hindi to bias guys ha, porque favorite namin to. Like, buo yung lasa ng tapang niya. Tapos, pagka kape niya, hindi siya yung parang lasa full. Siya, hindi ka mapait in a way, pero it's more of parang toasty na. Sige niya natin tayo. May ganito yung ano ko, matcha ko. May dried mango siya. Nakamiss tuloy mag-Cebu. By the way, nakauwi na kami dito sa bahay. And yung kanina kasi nagpa-adjustment ako ng gitara. So, basically, pinapalitan ko siya ng string and then pinapolish ko yung frets niya. Kasi matagal ko na siyang hindi nagagamit. Ito yung isa kong gitara. Kasi isa kong ginagamit yung isa kong gitara din. Dalawa kasi yung gitara ko. So, ayun yung lagi kong ginagamit. Kasi ginagamit rin siya ng papa ko. And yun yung nakalabas. Ito kasi nakatago. Dinala ko siya dito sa Bulacan para may magagamit
ako. Pag trip-trip ko lang kumanta, ayan siya. Ito yung core. Matagal na to sa akin guys. Siguro binili ko to 2020 or 2021. Mga 4 to 5 years na tong gitara na to sa akin. Ayan siya. So, pinapalitan ko yung string niya, tas yung action niya, mas pinababa. Yung gauge kinemerut. Ayan. Hindi na siya masakit sa kamay. Although, sanay naman ako kahit medyo masakit sa kamay kasi nagigitara naman ako dati pa. Nagigitara na ako since grade 6 ata ako. Matagal na mga be. Ayun lang, share ko lang. So, thank you so much for watching sa vlog ko. Bye-bye!